Bili muna tayo ng kahoy para kay nanay. Ayan, dala na namin yung kahoy ni nanay. O bigas na lang ang kulang. Ayan, salamat. So ayan, kompleto na. Hahatid na natin kayong bigas, grocery, okay na. Dahil wala pa kaming 4 wheels. Bibili pa lang kami. Cherries! Masarap sa pakiramdam na makita mo ang ngiti sa mga labi ni nanay na kahit maliit na bagay lang ang nakayanan ko na naibigay para sa kanya ay bakas sa kanya mukha na maitawid niya ang pang-ilang araw niyang pangangailangan. Kaya salamat at napakalaki at nakakataba ng puso na matulungan ng isang tulad ni nanay na kahit papaano ay mabigyan ko ng solusyon ng kanyang pangilang araw niyang pangangailangan. At salamat kay nanay at binigyan ako ng pagkakataon na magawa ko ang mga bagay na to para sa kanya. Yan ang nakayanan ko. Salamat po. Ayan na, natupad na yung ating pangarap na magbigay ng kahit konting kay nanay. Ako rin. Akin na sa inyo yung So, ayan, dahil nangako ako sa iyo, nay. Ibigyan kita ng abot ng makakaya ko, di ba? Eh, nakita ko naman yung mo. So, ayan. Salamat. Ito, siguro mga 2 linggo muna ito. May sabon dito. May konting grocery. Ha? Salamat. Saka, binilan din kita ng Oh, yan, para hindi ka na mangahoy. No? Sabi mo, ngangahoy ka eh. Nangangahoy ako. Oh, yan. Ito ang nasakdan ang kamay ko. Ilan taong ka na ba, nay? Man 79 ko lang saya yung Oh, next so year. 79 na si nanay. 79 Ayan. ko saya next year. Sa puntong ito, nag-kwento ni nanay kung ano yung mga pinagdadaanan niya sa araw-araw ng kanyang buhay bilang isang solong mamumuhay sa kanyang munting tahanan. Nakarelate ako dahil naalala ko po ang aking ina na ngayon ay namimiss ko na rin po siya at kaya ako ginagawa para sa kanya. So, marami na rin naikwento si nanay. Kailangan na rin po namin magpaalam. Kaya sana ay humaba pa ang buhay ni nanay. Ayan mga kaprobinsya, mauwi na kami.
Na namin kay nanay yung konting pagmamahal na galing sa aming puso. So, ayan mga kaprobinsya, nandito na tayo sa bahay. At sa wakas, naibigay na natin, nahatid na natin yung ating munting regalo para kay nanay. Salamat kay nanay. At kami po pinuunlakan niya na makapasok sa kanyang bahay. At maraming salamat po. At si nanay po ay nakilala ko po sa kanyang pagtitinda ng talaba at mga lutong ulam. At sa kwento niya ay mag-isa lang siya namumuhay. Bagamat meron siyang pamilya, pero napakahirap din po ang buhay ng kanyang mga anak. Kaya minsan na lang siya maabutan. So, naisip ko, sabi ko, pag nagkapera ako ay ibigyan ko, tutulungan ko kahit na konti sa abot ng makakaya ko. Successful naman. So maraming salamat po. At sana po suportahan nyo rin po ako sa aking pong advocacy na makatulong at magkawang gawa. Sa pag-subscribe nyo lang sa YouTube channel ko, pag-share nyo sa aking video, ay malaking tulong na po ito para sa akin. Sana ay tuloy-tuloy na to. At salamat sa kaibigan ko na nagbigay din po sa akin kaya magagawa ito. At maraming salamat po. At lagi nating tatandaan na kahit anumang hamon sa ating buhay, tuloy lang ang laban, patuloy na magtiwala sa Panginoon. Lagi nating pipiliin ang maging isang mabuting tao sa ating kapwa. Dahil andyan po ang Diyos na magbibigay sa atin ng anumang reward sa mga kabutihan ginagawa natin. So, bye po.